paglilihitin mo ng isang maling relasyon. Ito yung dahil sa kabataan, barkada, napainom, pag may alak, may balak. Kaya ang problema, hindi lang balak, nakabuntis. Hindi kasama sa balak yung pagbubuntis. Kasi nga lasing na eh. Hindi nila inisip na yung magiging kahantungan ng mali nilang balak. Nabuntis. So pag nabuntis, ano na mangyayari mga kapatid? Diba? Malalaman na ng magulang. Didiman ka ng rape. Pero sasabihin ng magulang ng lalaki, kakasalan naman po kayo. Yung anak ninyo ng aking anak. Meron ba nandito? Punta kayo sumagot. Okay nga, diba? Pero kadalasan ganun. Para lang wala ng kortehan, dimandahan, mauubliga. Yung pagkabuntis bilang isang relasyon ay gagawin mo sa pamamagitan ng kasal. Sa wisman o sa simbahan. Kaya dahil nga ikinasal ng hindi nagmamahalan, walang matibay na relasyon at pundasyon, ano po ang nagiging resulta? Hiwalayan sa huli. Hindi pa ipinanganganak yung bunga ng kanilang init ng katawan, ng kalasingan, hiwalay na. Nung ako po'y nasa ospital, ako po yung head ng admission and discharge, pag may ina-admit ako, nako, Daisy! Yung pamilya, sapat na yung pagmamahal. Lalo na kung maganda yung trabaho niyan, hindi lalo na. Parang hindi niya kailangan ng pagmamahal ng iba. Yung kanyang pamilya, yung kanyang trabaho ay sapat na para mangyari. Okay? At ang panghuling sinabing dahilan ng ibang mag-asawa ay pagtakas o pagkabagot, pagtakas sa pagkabagot o kalungkutan. Para tulad din ito ng pangalawa, na sa kanyang pamilya, siya po ay nababango. Very boring yung pamilya niya. Lalo siguro kung masyadong conservative. Malungkot yung pamilya. Walang happenings. No. Kaya ginagawa niya, sa paghanap, nagbabarkada. Bumabarkada na lamang. Kasi sasabihin ng mga magulang niya, pag walang, dahil sa puro kay barkada, ay pwede ba mag-asawa ka na? Para magkaroon na ng direksyon ng iyong buhay. Pag hindi ka nag-asawa, wala kang mana. Kung may mamanahin. Diba? Oh. So kaya nang nag-asawa, dahil nga sa, wala nang magawa eh. Puro na lang barkada. So, nakapangasawa, galing din mismo doon sa barkada niya. Pero hindi talaga nagmula sa kanyang kapasyahan. Dahil yung kanyang napangasawa ay kanyang minamahal. So maraming pang dahilan mga kapatid. Pero ayon sa survey ng maraming mag-asawa, ito raw ang pinakang dahilan. Sana hindi ito kasama doon sa inyong dahilan. Kaya yung katabi ninyo ngayon na nakikita nyo pag-isip sa umaga, pagkain sa pananghalian, bago matulog, yung mukhang yan ang nakikita nyo. Sana natutuwa. Ngayon, ano naman yung tamang pag-unawa? Ito po ang dahilan sa isang espiritual na aspeto. Okay. Pagsunod sa plano ng Diyos. Go ye and multiply. Ang sabi ng Panginoon kay Eva sa kakayanan. Ibinigay niya ang sakramento ng kasal para po maging banal ang relasyon ng babae at ng lalaki bilang mag-asawa. At sa pamamagitan ng kasal ay pagyamanin nila ang mundo. So sana, isa yan sa dahilan na kaya ako mag-aasawa ay dahil ito ang plano ng Diyos sa akin na siya ay mapaglingkuran ko. Hindi lamang bilang nag-iisa o personal na katawan. Yung mga pangalawang survey sa mga pare, nakalimutan ko survey ho yan sa mga pare. Ano? Sabi ng mga pare, dahil tipan ng pag-ibig. Ayan na. Ito yung kaya tayo nag-aasawa, sabi nga ni Sister Nela, naghahanap siya ng pagmamahal na ipagkakaloob sa kanya ng lalaking kanya rin minamahal. Tama ba yun, Pastor niya? Sana, pagkatapos na ang ating layunin ay para sa Diyos,
pang-personal naman sa atin. At mayroon din naman nag-asawa na sa simula ay hindi nagsimula sa pag-ibig at pagmamahal. Pero dahil sa gabay ng Diyos, di ba, naging matapat na paglilingkod habang buhay. Sigurado ba kayo na yung katabi ninyo? Iyan na habang buhay. Nakapal na po sa third reading sa Kongreso papunta na sa Senado ang diborsyo. Ay, nako. Di ka lang may matutuwa sa inyo. Mababae man o malalaki. Pero sinasabi sa atin ngayon na ayon sa kanyang plano, ayon sa pagmamahal niyo sa isa't isa, dapat po tapat na paglingkod habang natubuhay kayo ang ipagkakalit natin sa ating minamahal na asawa. Siguro naman, walang nagplano sa inyo na nung mag-asawa kayo, after 1 year, 2 years, ay hihiwalay yan. Di ba wala naman? Oh. Kaya inaasahan po sa atin ng Panginoon. Yan po ay sa Kristiyanong aspeto ng pag-unawa natin. Kaya po tayo nag-asawa. Siguro kung may iba tayong dahilan, yun ay mga sikulareng dahilan pang-personal. Pero ito po ay sa Kristiyanong aspeto. So number 1, tamang pag-unawa ng isang Kristiyanong pag-asawa. Sana po, doon pa lamang sa unang dahilan, tama na tayo. Dahil kung mali, ito na yung pagkakataon na dahan-dahan po, palitan natin yung pong ating kaisipan o yung ating pag-unawa, bakit po tayo nag-asawa. Okay? Pangalawa daw na mahalagang kaalaman ay ang tamang pagpapaunlad ng Kristiyanong pagkatao at mga pinahalagahan. Right development of Christian character and values. So, ito'y patungkol sa ating sarili. Ano po? Yung ating character, yung ating pagkatao, at yung ating values, o yung mga bagay o katangian na pinanahalagahan natin. Una sa ating sarili, pangalawa po sa ating asawa. At marami po yung mga pagkataong yan at mga values. Isa-isahin po natin. Number 1, mga katangian na nararapat sa mag-asawa bilang lalaki at babae. Sino na po rito ang naka-attend po sa ating formation, sa ating teaching ng headship and submission? Headship and submission. Ano po ito? Year 10 na kasi yata yun. Third year teaching track para sa mag-asawa. Headship and submission. Wala pa? So ito ay parang preview. Preview po ng headship and submission. Na kung saan pinag-uusapan sa nasabing teaching na ito ang tungkol po sa mga gampanin ng mag-asawa bilang babae at bilang lalaki. Unahin po natin yung mga lalaki. Dapat daw ang katangian ng isang lalaki ay maging responsable at agresibo. Amen. Sasabihin ko sana sa mga sister, tumayo na yung mga asawa ay agresibo at responsable. Baka ako kasi tayo magkahiyaan. Mamaya na lang sa bandang ano. Sa akin, ang pinakangguwapong lalaki ay ang lalaking responsable. Diba? Kasi ang kagwapuhan ng isang lalaki ay hindi na isasahin. Pero sabi nito, pwedeng ipangutang. Pero babayaran mo naman. Diba? At hindi lamang pagiging responsable, sa pagiging responsable na agresibo. Agresibo na hindi pa patay-patay. Sa tamang pagkakataon kumikilos para sa asawa at para sa pamilya at paglilingkod sa Diyos. Kailangan pag-responsable tayo, agresibo. Kasi sinabi, ay, responsable ko. Pero hindi ka naman tumutugon sa pangangailangan, sa tamang pagkakataon. Diba? Kasi minsan, sitan ka eh. Kung ka lang. Gusto mo palaging safe ka. Ay, di ba nung ikinasal tayo, nung nagbigay ng aras, nag-iwan ka ba? Di ba ibibigay ng
wallet? Naiwan. May naiwan, di ba wala? Eh, bakit kayo nag-iiwan kayo sa wallet? Di ba? Tago-tago eh! For emergency purpose. Di ba? Oh. So dapat gawin natin makatotohanan yung pagiging responsible. So na ngayon ang lalaki, kasi nalipat na yung role. So ito yung inaasahan natin mga kapatid. Babae, tayo bilang, yung kasing head. Namang ang nalilito ay yung mag-asawa. Mismong yung mga anak. Hindi na alam sino ba talaga ang father di pamilya. Yung nakapantalong yung nakasaya. Kasi may pagkakataon na si mama na ang nakapantalong at minsan si papa na ang nakasaya. So dapat maging maliwanag yan. Eh kasi kung minsan naman, yung aking esposo, mag-diskarte niya, minsan wala sa lugar eh. Papa, ganito. Tama na yun, bro. Di ba? Tama na yun. Tama ka kayo sa kanya. Uy, ikaw na masusunod! Okay, sabi ni Sister Sergio, siya na raw ang masusunod. Tanungin natin si Sister Clarissa. Sister Clarissa, okay ba na talagang si Sister Sandy na masusunod? Dahil medyo parang siya yung tama. Pag pinag-usapan po ng dalawa, kahit sino dun sa, well, kahit sino nag-propose, dapat pag nag-alert kayo, eh, decision mo yung bilang ng asawa. Although, minsan, kakumal pa yung decision, ito lang sa iyo. Ang submission. Puno ang lalaki, sumusuklok ang babae. Pero dapat may opinion ibibigay sa lalaki. Parang ba kayo na may lalaki from his own ay magbago sa sa'yo. Bakit? Bagamat si Brad, siya ang speaker of the house, Sister Sandy naman ang commander-in-chief. May mga ganun pagkakataon. Kaya tayo naman mga lalaki, pakinggan naman natin yung saloobin at opinion ng ating asawa. Hindi po kabaklaan, kabawasan ng ating pagkalalaki, pag pinakinggan natin ang opinion natin ng ating asawa, at sa huli, yung desisyon niya ang gamitin natin. Diba? Ang hirap kasi sa mga lalaki, pamacho-macho eh. Maski alam na tama yung asawa niya, yung parang gusto niyang masusunod eh. Diba? Walang kabawasan sa ating mga lalaki, sundin ang opinion ng ating asawa. Di ba, mas pogi points pa yun? Pag sinunod ng mga asawa niyo ang inyong opinion, di ba? Ay, gwapo ng asawa ko sa at kaugalian, tamang kristyanong pag-uugali. Ito po ay halaw sa Efeso, Kabanata 4, 22 hanggang 24. Bob Kernan, kaya mo basahin. Efeso, Kabanata 4, talatang 22 hanggang 24. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao, na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao, na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Thank you, Brother na. So, hindi lamang po ito totoo sa muli, doon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Hindi, mas totoo po ito sa ating pagiging bilang Kristiyano mag-asawa. Na ano ba yung dati nating ugali nung tayo yung mga binata at dalaga pa? Na kailangan pag nag-asawa tayo, ay atin ang baguhin. Marami po kasi sa atin, lalo na ho sa mga kalalakihan. Kung ano yung ugali ng binata, yung pa rin ang ugali nung nag-asawa. Ayan, bato-bato sa damit, at may magagamit. Ano? Ha? Na may asawa na, ang kanya pa rin kasama ay barkada. Diba? May asawa na, imbis na mabawasan yung bisyon, lalo pang gumala. Yung sinasabi sa atin yung sa na kailangan maugali na natin yung dati natin pagkakaroon ay binata. At ito ay baguhin natin. Magkaroon tayo ng bagong katauhan bilang may asawa. At ito ang ating mga pag-uusapan. Ano ang mga dapat baguhin? Lalo na po yung sinasabing magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ito po ang sabi ng mga mag-asawa na binago nila nung sila po ay may asawa na.
Ayon sa survey, ang number 1, preskong pag-iisip. Wow. Bakit hindi lang pag-iisip? Bakit presko? Di ba kung may problema kayo at medyo galit na kayo, sasabihin lang sa akin, cool ka lang. Cool, man, cool. Di ba? Pag sabi cool, presko. Kailan sa pagbabago na ang ating isip, presko ang ating isip. Pag sinabi natin presko, nakikita natin yung dating kaisipan ng mali at yung kaisipan na tama na. Presko, cool ka lamang. At kapag meron tayong preskong pag-iisip, ano po ang magiging bunga? Ayan, malalaman natin ang katotohanan, lalo na yung katotohanan na galing sa Diyos. Hindi po yung katotohanan, yung isip mo, nalaman mo yung katotohanan, pag nag-usap kayo, tulad dito, pagkatapos dito, alam na natin yung katotohanan, na maaaring magulo ng una, pag nagbanunuan kayo, maganda na ang usapan. Diba kung dati na may balibagan, sigawan, ngayon, saan kaya yung pag-aaway na malambing? Sige naman, okay na lang. Hindi yung kapitbahay nyo, hindi rin makatulog dahil sa pag-aaway nyo. Lakas-lakas ng boses nyo. Kung magalit na magalit din kayo. Pag natumaya naman, magkakamusta kayo. Di ba? So natural yung emosyon. At sa emosyon po, walang tama, walang mali. Pero yung emosyon na ilalagay mo sa maski si Jesus nagalit, di ba? Tinaog niya yung mga mesa doon sa kanyang templo. Pero sinasabi mo, pwede kong magalit, pero hindi ka pwede gumawa ng mesa. So pag maski magalit kayo, hindi nyo dapat sa mga lalaki, hindi pinagpupuhatan ng kamay si Jesus. At si Mrs. naman kung galit, hindi nagliliparan yung mga gamit sa bahay, hindi ko ba yan? Ng Del Monte. Ano po? Dami po ayaw ng Del Monte. Tapos bibenta po ako ng mga produkto ng Del Monte. Pero bago po yung sa Kapitpal po, dito po sa Novaliches, sa likuran lang ng Montalay, may factory po dyan ng Del Monte. Diyan po linuluto yung cake. Saka po siya ng cervical cancer. Alam niyo, ito yung pagkakataon na ipinadama ko naman sa kanya. Yung aking pagdamay. Bakit po? Ano po yung dinaanan niya? Siya po ay nag-chemotherapy sa Tala Hospital. Pero dinamayang po yung kasama. Na nagbigay sa kanya na lumaban sa sakit niya. So pagkatapos po ng kanyang mga pinagdaanan niya, na dinamayan ko siya, sinamahan ko siya. Ano po, sa awa po ng Diyos, pagkatapos po ng kanyang brachytherapy, after a month, nung in-examine mo uli siya, nakita niya maliit na. After 3 months, tinunod ulit, halos wala na. So talagang palakpakan mo na. Ako para sa akin, dahil sa lumayang, binibigay ni Lord yan. Dapat natin danasin yan. Yan ang cross sa ating buhay magkasama. Bakit? Kasi sa oras ng hamon at pagsubok, diyan po makikita ang inyong pagmamahal sa isa't isa ka naman. Diba? Siguro mamaya sa conference discussion, pwede nang even na lang. Pag-usapan ninyo. Alisin nyo lamang kung saan yan po pinagsisimulan ng problema. Yung lamang. Lalo na pagdating sa pera. Pag-uusapan pa rin natin mamaya yan. At doon natin dinugtungan yan. Pero sana sa lahat ng bagay, walang laman. Kaya nga, dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinuso. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasa sadlak sa maraming kapighitan. Take note ha, ang pag-ibig sa salapi, hindi po yung salapi ang may problema, kung hindi yung pag-ibig sa salapi. Kung yung salapi, yung kayamanan ay sa asawa mo at sa pamilya mo. So isa po binibigyan din natin dito ngayon yung tamang salubin ng material na bagay. Paano po natin dapat itong gawin? Dapat natin matutunan na maging mabuting tagapangasiwa ng biyaya ng Diyos at mumuhunan para sa kabilang buhay. Dapat na tayo maging good stewardship. Ano man ang lahat na nasa sa atin ngayon, yan po ay pagpapala at biyayang galing sa Diyos. Pagpapala, dahil ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Sinusunod mo ang mga naisin niya. Pagpapala. Ano po yung grasya? Ang grasya po ay bonus.
na mas hindi dapat sa inyo ibigay, ibinibigay ng Diyos. Bakit? Kasi mahal ka niya. So, iba po yung pagpapala, yung blessing, saka yung grace o grasya. So ako, pag nagdadasal ako kay Lord, palaging grasya hinihingi. Kasi ano po yung blessing? Sigurado ibibigay niya. Pero yung grasya, mula mo yan sa kabutihan loob ng Diyos. Na dapat natin panghawakan. Gamitin sa tamang pangasiwaan. Bakit? Hindi niyo nararanasan. Nung wala tayong trabaho, Lord, bigyan niyo ako ng trabaho. Pinakinggan ka ng Diyos. Bless ka ng magandang trabaho. Na-promote ka pa nga. Pero kung kailan ka na-promote, o gumanda ang iyong negosyo, saka naman dahan-dahan, nakalimutan mo ang Diyos. Dati lang nilingkod ka sa Kanya. Nakaka-attend ka sa mga activities ng CFC. Pero nung gumanda yung trabaho mo, gumanda yung takbo ng negosyo mo, nawala sa radar si Kristo. At yan po ay binabawi ng Panginoon. Tayo. Na ang ingat yaman ng pamilya na mag-asawa ay yung babae bilang tagapangasiwa, bilang sumusuporta, na ang lalaki bilang responsable, ibibigay ang kanyang kayamanan, ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Bakit pinaghihiwalay natin yung material na kahit? So ito yung nangyayari pa sa inyo mga kapatid. Sana sa manood ng mamaya, usapan natin. Bakit? Isa lamang ang problema. Hindi yung instrumento lamang na walang tiwala sa isa't isa. Hindi material ang problema. Yan ay si Thomas na wala kayong tiwala sa isa't isa. Kaya ayaw mo ipagkatiwala sa asawa mo, ang iyong sweldo, at hindi kayo magkakaroon. Para makita nyo ang kabutihan ng isa't isa, ang tingnan po natin ngayon Diyos. Sapagkat ang Diyos ang magpapakita sa atin ng katakilaan ng asawa ipinagdamag ni siya. Sana po ipagpatuloy natin ang paglilingkod sa Diyos. So, bakit po natin na? Bakit po natin? Okay? Tamang pamamahala ng panahon at kabuhayan. So, binigyan mo tayo ng mga material na bagay, sabi natin, mag-good stewardship tayo. So, paano naman po yung tamang pamamahala ng panahon at kabuhayan? Okay? Maliban sa ating trabaho, dapat may sapat tayong panahon sa ating pamilya at komunidad. So, ito rin po isang problema ng pamilya at ng mag-asawa. Maraming mga bagay na nangyayaring maganda sa pamilya, sa kasamang lalaki, kasamang babae na may trabaho, na hindi po natin nagagampanan dahil inuuna natin ang trabaho. Pero ngayon sinasabi natin mga kapatid, yung pong ating trabaho, instrumento lang. Ayan. Sa makatuwid, pangangailangan natin. At hindi po dapat yan ikahiya ng mag-asawa. Eh, hindi naman kayo nag-iisa. Normal yan ngayon. Yan ang standard ngayon ng buhay ng mag-asawa. Kala po, mas marami ngayon ang may isang may trabaho kaysa sa wala. Kung ito ang isa sa ating ang pagkaroon ng pamilya, pagkaroon ng anak, ay hindi nila ginugusto. Meron po akong kilala. Katrabaho po namin sa ospital. Actually, siya yung head namin dati. Ang napangasawa niya yung modelo. Maganda, mayaman. Pero kung minsan, tatawagan niya yung kasama niya, sweetheart, nasan ka? Hindi ka umuwi kagabi. Yung lalaki ang tatanong, ha? Iwasan maing alipin ng pera at negosyo. Ito na po yung extreme. Extreme pa ito sa karera. Na kapag ang number one natin, para magamit natin sa pagiging good stewardship ng ating Panginoon sa mga biyayang pinagkakalaog niya para sa pamilya natin at para po sa komunidad at para po sa Diyos. Okay? So, pangatlo po, yung po isa pala, 2.4. Tamang relasyon bilang mag-asawa. Ano raw po ang tamang relasyon bilang mag-asawa? Ang sabi po sa mga taga-Corinto, taga-Tesalonica at taga-Corinto, kalooban ng Diyos na kayo'y magmabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal
ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. Sa Korinto, ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat at gayon din naman ang babae sa asawa. Ang babae ay walang kapangyarihan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Okay. So paano po, base po dito sa dalawang pambasang ito, ang tamang relasyon bilang mag-asawa? Ang pagpili natin ng mapapangasawa ay hindi lamang para sa atin, kung hindi para sa atin. Mga brad, nung ating bang napili si Mrs., anday na ba lang nakita natin siya ay sexy? Coca-Cola body. Coca-Cola body pa rin naman ngayon, di ba? Kaya nga lang cock-in can. Dati nang cock-in bottle. Ngayon cock-in can na eh. O, si brother naman, nung nakita ni sister nun, talaga namang macho. Ganda ng pangangatawan. Diba? Naisipan natin na itong ating mapapangasawa ay isang magiging mabuting asawa, mabuting ama, o mabuting ina. Kasi kung inisip natin yung plano ng Diyos, kasama po doon, ito bang mapapangasawa ko? Liban sa magiging mabuting asawa, ay magiging mabuting magulang. Mabuting ina, mabuting ama. Bakit po? Kapag yung ating napangasawa ay mabuting asawa, mabuting magulang, bilang ina o anak, automatic po, mabuting asawa yan. Dahil paano niyang mamahalin ang kanyang anak kung hindi niya mahal ang kanyang asawa. Kasi yung kung sinasabi natin yung ating anak ay bunga ng kapatid mga sisters. Yung respeto ang pinakang isang mahalaga sa mag-asawa. Dahil kapag nawala na ang respeto sa isa't isa, mawawala na ang pagmamahala ng mag-asawa. Pag lumabas na sa pintuan ang respeto, lalabas na sa bintana ang pagmamahal. Kaya kung gusto nyo manatili ang pagmamahal ng isa't isa, manatili ang respeto. Kaya, daw tayo sa mga bagay na mga. Pero mga kapatid, kaya nga po tayo nagkakaroon ng ito. Kasi po, nais namin iparating sa inyo na lahat ng mga bagay na pinag-uusapan natin ito ay mangyayari naman sa pamamagitan ng Diyos sa pagpuspos sa atin ng banal na Espiritu. At lahat naman po tayo ay na-pray over na. Kaya palagi pong asahan natin na ang patnubay po at gabay ng banal na Espiritu ay nasa atin. At kapag tayo sumasampalataya na nasa atin ang banal na Espiritu, ang lahat po ng ating pinag-usapan para maging matagumpay ang pagsasama natin sa relasyon ng isang Kristiyano mag-asawa ay maaari po mangyari. Kasi baka habang pinag-usapan natin kanina, hirap yun. Kanya tayo, hindi lamang haba tayong nabubuhay, kung hindi maging sa kabilang buhay. Yun din po ang inaasahan ng Panginoon sa ating mga asawa. Na tayo po ay magkaroon ng tipan, covenant, usapan, pangako. Huwag po tayo mag-isip ng milagro. Na pagkatapos ng MER to, sasabihin mo sa mo, umatad ka na ng MER to, dapat ikaw ay maayos ng asawa. Matino ka na. Ay, hindi po. Walang ganun. Dadaan tayo sa proseso. So, ang gagawin lang po natin, ito na ginagawa natin, ano po, papaliwanag sa inyo kamamaya ni Brother Rick, na pupunta kayo sa lugar, may mga tao na nasa pwesto, para hindi na kayo mamili, titingin na sila ng magandang pwesto, kukunin kayo rito, dadalawin na yung lugar ninyo. Bago po mag-usap, magdasal, siyempre si Brad ang ngayon, magdasal sa una, at yung closing naman ay si Sis. So, isang mapayapa, tahimik, at maayos pong usapan. Mga sisters, bigyan ko kayo ng isang magsakto. Eto na. Eto na yung pagkakataon na. Dinadasal sa akin. Lord, sana po makausap ko ng puso sa puso. Ang aking sabi. Eto na, sister. At brad, ito na rin yung pagkakataon. Na yung mga natatago mong mga lihim. Na hindi mo pa nasasabi sa iyong asawa. Eto na rin yung pagkakataon para makilala ka ng lupos. Huwag na tayo matakot. Ito na yung pagkakataon na magkakilala tayo ng lubusan. At masabi natin, buksan ang ating puso at isipan sa ating asawa. Dapat pagkatapos ng one-on-one na ito, win-win situation tayo. Nangyayari ko kayong tumayo? Remember, when we first met,
and the strong love that will be in us. To work with love and practical things, so nothing will divide us. And we put our marriage into your hands. Amen. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyo ang mga kasama na andito sa inyong harapan. Panginoon, yaman din lamang na tinawag ko na sila at ipagkaloob ang iyong mga banal na salita. Panginoon, mas basal mo ang bawat isa sa kanila. Na sa kanilang pag-discussion, sa kanilang pag-uusap, Panginoon, ay gabayan mo sila ng iyong banal na Espiritu Santo. Nabuksan ang kanilang puso't isipan. Maipahiwatig, maipaalam, Panginoon, ang nilalaman ng kanilang niloloob upang ang anumang bagay na nagiging balakid sa kanilang pagsasama, ay bigyan mo ng Panginoon ng kaluntasan sa pamamagitan, Panginoon, ng puso sa pusong usapan. Patunayan mo sila, Panginoon, na sa kanilang pag-uusap ay naandun ang pagmamahalan, naandun, Panginoon, ang pagbibigayan, naandun, Panginoon, ang pag-uunawaan, at mawala, Panginoon, ang galit, ang tampo, at ano pang mga negatibong emosyon na magiging balakid sa kanilang usapan, Panginoon. At ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kasama mo naghahari at ang banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ang Anak, ang Espiritu.